Hinihingi ngayon ng isang grupo ng mga magsasaka sa Mindanao kay Pangulong Noynoy Aquino na mabigyan din sila ng fuel subsidy kagaya ng mga tsuper ng jeep sa buong bansa. Ito ang pahayag ni Dato Michael Abbas Kida, Vice Presidente para sa Mindanao ng Confederation of Irrigators Association. Ayon sa kanya na malaki ang may tutulong ng fuel subsidy sa mga magsasaka, lalo na sa mga nagsasaka ng palay ng bansa dahil karamihan ng mga ito ay gumagamit ng mga makinarya sa kanilang pagsasaka kagaya ng mga tractors, hand tractors, pag-iik o threshers, maging ang kanilang paghakot ng mga produkto papuntang merkado. We have we have a plan to have a national Mindanao IA Congress soon to be, I think by November or December. Para nang sa ganun, lahat ng IA President, Irrigators Association President, all over the part of Mindanao, kung makaya namin at makahanap kami ng pondo, iipunin namin yung grupo na yan at ang grupo namin, nang sa ganun, we have one voice. We will ask the President for the fuel subsidy. If the President can give fuel subsidy to the transport sectors, why the farmer sectors hindi nila kayang bigyan ng fuel subsidy? As you know, in rice production, kailangan mo yung hand tractor, sa preparation, tracer, after harvest, hauling. Malaking bagay kung mabigyan ng subsidize ang mga farmers, especially the rice producers. Kasi ito yung hinanaing namin walang pakundangang pagtaas ng presyo ng langis. Tinatamaan kami. Tumaas ang presyo ng langis, tataas ang fertilizer, bagsak naman ang presyo ng bigas. Sa pamamagitan nito, makakatulong ang pamahalaan sa mga magsasaka na maibsan ang kanilang mga gastusin sa panahong sila ay nagtanim hanggang sa sila ay mag-ani ng kanilang mga produkto. Sagot din ito sa programa ng Pangulo na maging rice sufficient ang bansa. Ang kanilang grupo naman ay tumutulong sa ating pamahalaan na mapanatili ang kapayapaan ng ating bansa. Alinsunod naman sa programang bayanihan ng AFP, malaki ang papel na gagampanan ng mga magsasaka dahil sila ang nasa mga barangay na malimit maingganyo ng mga rebuilding grupo. We believe that if these things will be materialized, yung peace and order natin magiging magandang takbo. Because our group ito yung palaging tinatamaan ng madaling ikumbinsi, mag-alsa against the national government. Our advocacy is to unite this group. Kahit anong religion siya affiliated, whatever tribes they have been affiliated, as a one, as a Mindanaoan, our voice is one. Mindanao is the homeland for everybody. Buong puso silang sumusuporta sa ating Pangulo, lalo na sa sinseridad nitong maiahon ang bansa mula sa kahirapan. At sila'y naniniwala sa panawagan ng Pangulo na matuwid na daan patungo sa kaunlaran ng ating bansa. Para sa People's Television, Eddie Arellano.